Ako si Nico. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga espiritu. Para sa akin, ang lahat ay produkto ng isip, takot na pinapakain ng dilim at katahimikan. Kaya nang may mag-alok sa akin na magbantay ng isang lumang bahay sa isang baryo sa liblib na bahagi ng Visayas, hindi ako nagdalawang isip. Ang sabi, matagal nang walang tumitira roon, pero may mga gustong bumili ng lupa, kaya kailangan may magbantay paminsan-minsan para hindi mapasok ng magnanakaw. Madali lang ang trabaho. 3 gabi, ako lang mag-isa. Pagdating ko sa bahay, napansin ko agad ang kakaibang pakiramdam. Hindi ito simpleng alikabok at amoy ng lumang kahoy. May halo itong amoy na parang basang lupa at kandilang matagal ng patay. Ang loob ng bahay ay simple. Isang sala, maliit na kusina at isang kwarto sa dulo. Walang kuryente. Gasera lang ang gamit ko sa gabi. Sa unang gabi, wala namang nangyari. Tahimik ang paligid. May maririnig lang paminsan-minsan na paglagutok ng kahoy. Normal sa lumang bahay. Sa ikalawang gabi, nagsimula ang kakaiba. Habang nakahiga ako sa sala, may narinig akong mahinang yabag mula sa kwarto sa dulo. Hindi ito malakas. Parang may naglalakad ng dahan-dahan. Sinusukat ang bawat hakbang. Hindi ako agad tumayo. Hinintay ko kung mauulit. At umulit nga. 3 hakbang. Hinto. 3 hakbang. Hinto. Kinuha ko ang gasera at naglakad papunta sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Walang bintanang bukas. Walang hayop. Pero ang sahig ay may bakas ng putik na hindi ko napansin kanina. Sariwa. Parang kakapasok lang. Nilinis ko iyon at bumalik sa higaan. Sinabi ko sa sarili ko na baka ako lang ang nakapagdala ng putik sa sapatos ko. Kahit alam kong hindi ako pumasok sa kwarto na iyon buong araw. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa pakiramdam na may nakatitig sa akin. Hindi ako gumalaw agad, pero ramdam ko. Mabigat ang pakiramdam sa hangin. Parang may presensyang hindi nakikita pero malinaw na naroon. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Sa gilid ng sala, malapit sa pinto ng kwarto, may mas madilim na bahagi ng dilim. Hindi ito anino ng gamit. Hindi ito likha ng ilaw ng gasera. Mas siksik ito. Mas buo. At habang nakatitig ako roon, unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Hindi malinaw ang mukha. Pero alam mong may mukha. Alam mong may mga matang nakatingin pabalik. Hindi ito gumalaw. Ako ang unang kumurap. Sa sandaling iyon nawala ang hugis. Bumalik sa ordinaryong dilim ang sulok ng kwarto. Hindi na ako nakatulog pa. Sa ikatlong gabi, nagdesisyon akong manatiling gising hanggang umaga. Naupo ako sa gitna ng sala, hawak ang gasera, pilit pinipigilan ng sarili na hindi magpadala sa takot. Bandang 2:00, narinig ko muli ang 3 hakbang mula sa kwarto. Ngunit hindi na ito huminto. Tuloy-tuloy na ang yabag. Mabagal. Palapit sa akin. Walang pagbukas ng pinto. Walang tunog ng hawakan. Ngunit naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Parang may malamig na alon na dumaan sa katawan ko. Ang gasera sa kamay ko ay bahagyang kumurap. Sa harap ko, sa mismong pagitan ng sala at kwarto, unti-unting may nabubuong hugis. Mas malinaw na ngayon. Parang tao, pero masyadong mahaba ang mga braso. At ang ulo ay bahagyang nakatagilid na parang nagtataka kung bakit hindi ako tumatakbo. Hindi ako makagalaw. Hindi dahil pinipigilan ako, kundi dahil may bahagi ng isip ko ang hindi pa rin makapaniwala. Unti-unti itong lumapit. Walang tunog ang mga hakbang. Ngunit sa bawat paglapit, pakiramdam ko ay may mabigat na kamay na pumipisil sa dibdib ko. Huminto ito ilang hakbang lang ang layo sa akin. Walang salita, walang sigaw. Ngunit sa loob ng isip ko may malinaw na mensahe na parang ibinulong ng direkta sa utak ko. Hindi ito ang bahay ko. Ako ang nasa bahay niya. Sa sandaling iyon biglang namatay ang gasera.
Lubos na kadiliman ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas o kung may nangyari ba talaga pagkatapos. Nagising na lang ako kinabukasan, nakahiga sa sahig ng sala, tinatamaan ng sikat ng araw mula sa bintana. Walang bakas ng putik, walang kakaibang marka sa paligid, parang walang nangyari. Ngunit habang nag-iimpeke ako para tuluyang umalis, napansin ko ang isang bagay sa loob ng kwarto sa dulo. Sa pader, may manipis na marka na tila ginawa ng kuko, 3 guhit, magkakatabi. At sa ibaba nito, bahagyang nakaukit ang isang salita sa kahoy. Bumalik. Hindi ko alam kung kanino iyon nakaukit. Hindi ko alam kung para kanino. Ang alam ko lang, simula nang umalis ako sa baryong iyon, hindi na ako komportable sa mga sulok ng kahit anong silid. Dahil minsan, kapag matagal akong nakatitig sa isang madilim na bahagi ng kwarto, may pakiramdam akong may naghihintay lang doon. Tahimik, matiyaga, at hindi nagmamadaling kunin ang nararapat sa kanya. Ako si Amara. Hindi ako manghuhula. Hindi rin ako albularya. Isa akong guidance volunteer na madalas lapitan ng mga kabataan kapag may mabigat silang dinadala sa isip. Sanay akong makinig sa takot ng iba. Sanay akong humarap sa mga bangungot na gawa ng trauma at lungkot. Pero ang naranasan ko sa isang baryo sa liblib na bahagi ng Visayas ay hindi maipapaliwanag ng psikolohiya. Tinawag ako roon dahil may isang dalagitang biglang nagbago ang ugali. Tahimik daw noon, masayahin. Ngunit sa loob lamang ng isang linggo, naging mailap, hindi natutulog at madalas nakatingin sa kawalan na parang may kausap. Pagdating ko sa baryo, agad kong naramdaman ang bigat sa hangin. Hindi ito takot na karaniwan kong nararamdaman sa mga pamilyang may problema. Iba ito, parang may nakamasid sa bawat paghinga ko. Ang bahay ng dalagita ay nasa pinakadulo ng baryo, malapit sa masukal na bahagi na bihirang daanan. Habang papalapit ako, napansin kong walang ibong dumadapo sa mga puno roon. Walang kuliglig, walang aso, parang iniwasan ng kalikasan ng lugar. Nakita ko ang dalagita na nakaupo sa sahig nang dumating ako. Nakayuko. Ang buhok ay nakatakip sa mukha. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya tumitingin. Hindi ako nagsalita agad. Naupo ako sa tapat niya at hinintay na siya ang maunang kumilos. Ilang minuto ang lumipas bago siya bahagyang nag-angat ng ulo. Ang mga mata niya ay gising, pero tila hindi siya ang tumitingin mula roon. May kakaibang lamig na dumaan sa likod ko. Sinubukan kong kausapin siya sa mahinahong paraan. Walang dramatikong pagtatanong, walang pagpilit. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ko, napapansin kong may bahagyang paggalaw sa sulok ng kwarto. Hindi ko agad tinignan. Ayokong ipakita na nararamdaman ko iyon. Maya-maya, nagsalita ang dalagita. Ngunit ang boses ay hindi tugma sa edad niya. Mas mababa, mas mabagal. Parang may 2 tinig na nagsasalubong sa iisang bibig. Sinabi niya na hindi raw siya nag-iisa. Matagal na raw siyang may kasama. Noon pa man. Ang masama, hindi raw iyon kailanman umalis. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw sa loob ng bahay ay bahagyang kumurap. Hindi ako naniniwala agad sa masamang espiritu, pero may mga pagkakataon na ang presensya ay mas malinaw pa kaysa ebidensya. Habang nakaupo ako roon, napansin kong ang anino ng dalagita sa pader ay bahagyang gumagalaw kahit hindi siya kumikilos. Mas mabagal ang anino. At nang bahagya siyang yumuko, ang anino ay tila nanatiling tuwid ng ilang segundo bago sumunod.
Doon ko naramdaman ang unang malinaw na takot. Hindi ako nagpakita ng gulat. Hindi ako tumayo. Ngunit sa loob ko may unti-unting bumubuo na pangunawa. Hindi lang ito trauma. Hindi lang ito pagod sa isip. May nakadikit sa kanya. Habang tumatagal ang pananatili ko roon, napansin kong unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may kamay na marahang pumipisil sa batok ko. Hindi masakit, pero paulit-ulit. Nang sandaling iyon, narinig ko ang mahinang bulong malapit sa tainga ko. Hindi malinaw ang salita, ngunit malinaw ang intensyon. Hindi ako dapat nandoon. Tumayo ako ng dahan-dahan at sinabi sa pamilya na kailangan ng pahinga ng dalagita. Hindi ko ipinaliwanag ang lahat ng nakita ko. Hindi ko alam kung paano. Habang palabas ako ng bahay, napatingin ako sa bintana. Nakatayo ang dalagita roon, nakamasid sa akin. Ngunit ang ngiti niya ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito masaya, hindi rin ito galit. Para itong ngiti ng isang nilalang na alam na hindi ako makakatulong. Nang makalayo ako sa baryo, saka ko lang napansin ang kakaiba. Sa loob ng sasakyan sa salamin sa tabi ko, may bahagyang anino na tila nakaupo sa likod ko. Hindi ko ito pinansin. Ayokong kumpirmahin. Ngunit pagdating ko sa tinutuluyan ko kinagabihan, nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa pakiramdam na may nakaupo sa gilid ng kama ko. Hindi ko binuksan agad ang mga mata ko. Naramdaman ko ang mabagal na paghinga. Hindi ito akin. At bago tuluyang mawala ang pakiramdam, may mahinang bulong na umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi raw lahat ng tumutulong ay ligtas. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, ay may nakikita akong aninong hindi tumutugma sa galaw ko kapag napapadaan ako sa salamin. Minsan, may naririnig akong bulong sa pagitan ng katahimikan. Hindi ko alam kung sumama ba ito sa akin o kung may bahagi na pala nito ang matagal nang nasa loob ko. Ang alam ko lang, may mga espiritong hindi basta nagpaparamdam para takutin ka. May ilan na nagpaparamdam para ipaalala na minsan sapat na ang isang pagtingin para mabuksan ang pinto. At kapag nabuksan mo na yon, hindi mo na kontrolado kung sino ang papasok. Ako si Yasmin. Hindi ako naghahanap ng multo. Hindi ako naniniwala sa aswang. Lumaki akong praktikal mag-isip. Lahat may paliwanag. Lahat may lohika. Hanggang sa napadpad ako sa baryong iyon sa isang liblib na bahagi ng Visayas. Isinama ako roon ng isang kakilala na nagsabing may lupa raw na maaaring pagtayuan ng maliit na klinika. Bilang isang community health volunteer, naniwala akong makakatulong ako sa mga tao roon. Tahimik daw ang lugar, konti ang populasyon, kailangan ng serbisyong medikal. Tahimik nga, masyadong tahimik. Pagdating pa lang namin, napansin ko agad na ang mga residente ay hindi direktang tumitingin sa akin. Kapag napapadaan ako, bahagya lang silang lilingon, saka iiwas ang tingin. Walang galit sa kanilang mga mata. Pero wala ring pagtanggap. May kakaiba sa ritmo ng baryo. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, nagsasara ang lahat ng bintana. Ang mga pintuan ay nilalagyan ng kandado kahit maliwanag pa. Wala kang maririnig na radyo. Wala kang maririnig na tawanan. Parang sabay-sabay silang naghahanda para sa isang bagay. Sa unang gabi ko roon, nagdesisyon akong manatiling gising. Gusto kong patunayan sa sarili ko na ang lahat ng naririnig kong bulong tungkol sa aswang ay katang-isip lamang. Bandang alas 2 ng madaling araw, may narinig akong mahinang kaluskos sa bubong ng tinutuluyan kong bahay. Hindi ito malakas. Parang may pusang naglalakad, ngunit mabigat ang bawat hakbang. Hindi ako agad natakot. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka may hayop lang. Ngunit maya-maya, narinig ko ang dahan-dahang pagkamot sa bubong. Paulit-ulit, mabagal, parang may sinusukat.
Huminto ito sa mismong itaas ng kwarto ko. Sumunod ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo, may narinig akong kakaiba. Parang may humihinga sa ibabaw mismo ng kisame. Mabagal, malalim, hindi nagmamadali. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Unti-unting may tumulong na likido mula sa pagitan ng mga kawayan sa kisame. Isang patak, dalawa. Tumama ito sa sahig sa tabi ng higaan ko. Hindi ko agad inamoy. Pero nang sumingaw ang amoy, alam kong hindi ito tubig ulan, amoy dugo. Doon ko naramdaman ang unang tunay na takot. May marahang tunog ng paggalaw saka parang may gumagapang palayo sa bubong. Ang pagaspas ng hangin ay sumunod, tila may mabigat na pakpak na pumalo sa dilim. Nang sumikat ang araw, walang bakas sa bubong. Walang butas, walang dugo. Ang sahig ay tuyo. Sinabi ko sa sarili kong guni-guni lang iyon. Ngunit sa sumunod na gabi, hindi lang ako ang nakarinig. May isang bata sa kabilang bahay na biglang nagkasakit. Mataas ang lagnat. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Parang unti-unting pinapatay ng pagod. Tinawag ako upang tingnan siya. Habang sinusuri ko ang bata, napansin ko ang manipis na marka sa leeg niya. Parang kagat, ngunit hindi malinaw. Hindi ito sugat na dumudugo. Parang tinusok lang, sapat para may makuha. Ang ina ng bata ay hindi umiimik, ngunit ang mga mata niya ay punong-puno ng takot na tila matagal na niyang kinikimkim. Nang gabing iyon, hindi na ako naghintay pa. Nagpasya akong umalis kinabukasan. Habang nag-iimpeke ako, may narinig akong mahinang bulong sa likod ko. Hindi malinaw ang salita, ngunit pamilyar ang tono. Parang ginagaya ang boses ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Ngunit sa salamin sa dingding, may nakita akong aninong hindi ko kaayo ng galaw. Habang ako'y nakatayo ng tuwid, ang refleksyon sa likod ko ay bahagyang nakayuko at nakangiti. Hindi ko na tinapos ang pag-iimpake. Lumabas ako ng bahay at naglakad palayo sa baryo nang hindi lumilingon. Habang papalayo ako, may narinig akong sabay-sabay na pagsara ng mga bintana sa likod ko. Isa-isa. Sunod-sunod. Parang hudyat. Hindi ko alam kung ano talaga ang namumuhay sa baryong iyon. Hindi ko man nakita ng malinaw, pero sapat na ang mga palatandaan. Ang mga tao roon ay hindi lang natatakot. Sanay sila. At iyon ang mas nakakatakot. Hanggang ngayon, minsan sa pagitan ng paggising at pagtulog, naririnig ko ang pagkamot sa kisame ng bahay ko rito sa syudad. Mabagal. Sinusukat. At sa bawat pagpatak ng pawis sa noo ko, may pakiramdam akong hindi ako basta nakaligtas. Baka pinayagan lang akong umalis. At baka isang gabi, kapag sapat na ang katahimikan, may maririnig na naman akong pagaspas ng pakpak sa ibabaw ng bubong. Mas mabigat, mas malapit. Ako si Tarik. Hindi ako taga Visayas. Dayo lang ako, isang freelance photographer na naghahanap ng mga lugar na hindi pa nadadapuan ng turismo. Narinig ko ang tungkol sa baryo mula sa isang matandang lalaking nakilala ko sa pantalan ng Visayas. Iisa lang ang sinabi niya bago siya tuluyang lumayo sa akin. Kung marunong kang makinig sa dilim, maririnig ka rin nito. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Dumating ako sa baryo bandang hapon. Walang karatula. Walang malinaw na hangganan kung saan ito nagsisimula. Basta na lang nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Parang biglang kumapal ang hangin. Parang may bigat na nakasabit sa bawat hakbang ko. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, tila mas lumapa kaysa sa dapat nilang edad. May mga nakasabit na anting-anting sa bintana, hindi para magtaboy, kundi parang palatandaan. Para bang may sinasabi silang, alam namin na nandyan ka.
Nag-set up ako ng kamera malapit sa isang matandang puno ng balete sa gitna ng baryo. Hindi ko alam kung bakit doon ako nahatak. Siguro dahil iyon lang ang lugar na tila may sentro. Parang doon umiikot ang katahimikan. Habang inaayos ko ang tripod, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Hindi yabag, hindi hininga, kundi pakiramdam na may matang nakatutok sa batok ko. Paglingon ko, wala naman. Pagsapit ng gabi, nagsimulang magbago ang tunog ng paligid. Sa una, puro kuliglig lang. Pagkaraan ng ilang minuto, isa-isa silang natahimik. Ang natira ay ang mahinang pagaspas ng hangin na hindi ko sigurado kung hangin nga ba. May nakita akong aninong dumaan sa gilid ng lente ko. Mabilis. Masyadong mabilis para maging tao. Sinundan ko ito ng tingin ngunit wala akong makita. Bandang 12:00, biglang nag-flicker ang ilaw ng maliit kong generator. Hindi ito dapat mangyari. Fully charged ito bago ako dumating. Ngunit kahit may ilaw pa, tila mas lumalalim ang dilim sa paligid ko. Parang ang liwanag ay hindi umaabot sa ilang metro ang layo. Doon ko narinig ang unang malinaw na tunog. Isang mahina ngunit matinis na tawa. Hindi ito malakas, hindi rin ito sigaw. Parang may batang natutong tumawa, ngunit hindi pa kabisado kung kailan ito dapat gamitin. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, dumadami ang pinanggagalingan ng tunog. Hindi ko sila nakikita. Pero nararamdaman ko ang pag-ikot nila sa akin. Unti-unti akong umatras papalapit sa puno ng balete. Hindi ko alam kung bakit doon ako napunta. Siguro dahil pakiramdam ko, mas mabuti nang may likod akong sinasandalan kaysa sa bukas na espasyo. Nagkamali ako. Mula sa itaas ng puno, may narinig akong paggalaw. Parang mga kuko na dumudula sa balat ng kahoy. Dahan-dahan akong tumingala. Sa unang tingin, parang mga sanga lang. Ngunit nang masanay ang mga mata ko sa dilim, nakita ko ang hugis. May mga nilalang na nakabaluktot sa mga sanga. Ang kanilang mga braso ay mas mahaba kaysa sa normal. Ang mga tuhod nila ay nakabaligtad ang pagkakabaluktot. At ang mga mata nila, hindi kumikislap, hindi kumukurap. Nakatingin lang sila sa akin, hindi sila bumababa, hindi sila lumalapit, para lang silang nagmamasid, para bang hinihintay nila ang isang bagay. Bigla kong naalala ang sinabi ng matandang lalaki sa pantalan. Kung marunong kang makinig sa dilim, at doon ko naintindihan, hindi sila basta sumusugod, hindi sila basta umaatake, nakikinig sila, hinahanap nila ang takot. Hinahanap nila ang pag-amin at nang maramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko, nang marinig ko ang sarili kong paghinga na paputol-putol, dun sila nagsimulang gumalaw. Isa sa kanila ang dahan-dahang bumaba mula sa sanga, baligtad ang katawan, parang gagamba. Hindi ito nagmamadali. Tila sigurado na ito sa mangyayari. Napatras ako ngunit natapilok sa ugat ng puno. Bumagsak ako sa lupa. Sa sandaling iyon tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik, masyadong tahimik. Ang nilalang na bumaba ay ilang hakbang na lang ang layo sa akin. Naamoy ko ang hininga nito, amoy lupa at nabubulok na dahon. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, may narinig akong sigaw mula sa malayo. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung saan galing. Ngunit sapat iyon upang magulo ang atensyon nila. Sabay-sabay silang umakyat muli sa puno, parang usok na hinihigop pa itaas. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako palayo sa baryo. Hindi ko na kinuha ang kamera ko. Hindi ko na inisip ang kagamitan ko. Tanging isang bagay lang ang malinaw sa isip ko, hindi ako dapat manatili. Nakarating ako sa kalsada bago sumikat ang araw. Nang magliwanag ang paligid, parang ordinaryong baryo lang ang naiwan sa likod ko. Ngunit bago ako tuluyang umalis, may napansin ako sa aking braso. May marka ng 5 daliri. Hindi sugat, hindi pasa.
Parang bakas lang ng malamig na kamay na humawak sa akin habang ako'y nakahiga sa lupa. Hindi ko maalala kung kailan yun nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako bumabalik sa lugar na iyon. Ngunit minsan, kapag tinitingnan ko ang mga litrato sa ibang proyekto ko, may napapansin akong kakaiba sa gilid ng frame. Isang pares ng matang hindi ko kinunan. Ako si Mira, isang field researcher na naglalakbay upang magdokumento ng mga lumang paniniwala sa mga baryo. Narinig ko ang tungkol sa baletehan mula sa isang driver ng habal-habal na tumangging ihatid ako roon matapos ang 3:00 ng hapon. Dumating ako roon bago lumubog ang araw. Tahimik ang lugar. Masyadong tahimik. Walang batang naglalaro. Walang asong tumatahol. Ang mga bahay ay nakasara kahit may usok na lumalabas sa ilang bubong. Palatandaan na may tao sa loob. Habang naglalakad ako, napansin kong may mga matang sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Hindi sila lumalabas, hindi sila nagsasalita, para bang may hinihintay silang oras. Nang gumabi, doon ko narinig ang unang kakaibang tunog. Parang pakpak na mabigat ang paghampas sa hangin. Hindi ito ibon. Wala itong tunog na huni. Tanging pagkaspas na tila may kasamang ungol. Sumilip ako sa bintana ng tinutuluyan kong bahay. Sa ilalim ng puno ng balete sa gitna ng baryo, may aninong nakadapa sa lupa. Dahan-dahan itong tumayo, pabaliktad ang mga paa. Hindi ako sumigaw, hindi ako gumalaw. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naniwala ako sa aswang. Kinabukasan, walang bakas ng kahit ano sa ilalim ng puno. Pero ang may-ari ng bahay na tinuluyan ko ay wala na. Ang kama niya ay malamig. At ang sahig sa tabi nito, may manipis na guhit ng dugo na tila may hinilang palabas. Umalis ako bago pa magtanghali. Ngunit hanggang ngayon, sa tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong pagaspa sa bubong. Ako si Ronel, isang mangingisdang napadpad sa baletehan matapos masira ang makina ng bangka ko. Pinatuloy ako ng isang matandang babae na halos hindi magsalita. Napansin ko agad na walang simbahan sa baryo, walang krus, walang kahit anong banal na simbolo. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa pakiramdam na may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Sa gilid ng paningin ko, may mukhang nakasilip mula sa kisame. Mahaba ang leeg, nanlalalim ang mga mata. Unti-unti itong bumaba, parang butiking nakabaligtad. Nang tuluyan akong makagalaw, wala na ito. Ngunit sa dibdib ko, may marka ng 4 na daliring tila nasunog. Pag-alis ko kinabukasan, napansin kong wala ang matandang babae. Ang bahay niya ay tila matagal nang inabandona. Ang mga gamit ay nababalutan ng alikabok na parang ilang taon nang walang nakatira roon. Ako si Rafa. Hindi ako naghahanap ng kababalaghan. Ang pakay ko lang noon ay manahimik. Galing ako sa maingay na syudad, pagod sa trabaho, pagod sa mga tao. May nagsabi sa akin na may baryo sa isang liblib na bahagi ng Visayas na halos hindi naaabot ng signal, hindi naaabot ng balita. Eksakto ang kailangan ko. Pagdating ko roon, napansin kong kakaunti ang tao sa kalsada. May mga bahay, may mga tanim, may mga bakod, pero bihira ang makitang naglalakad. Kapag may masalubong man ako, sandali lang ang tingin nila tapos diretso na ulit sa daan. May tinuluyan akong maliit na kubo sa gilid ng baryo. Tanaw mula roon ang malawak na damuhan at ang kakahuyan sa dulo. Tahimik. Walang dumadaang sasakyan, walang ingay ng makina. Sa unang gabi, mahimbing ang tulog ko, parang may yakap ang katahimikan. Sa ikalawang gabi, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Hindi tunog ang una kong napansin, hindi rin galaw, kundi ang kawalan. Walang kuliglig, walang hangin,
Walang kahit anong humahaplos sa dahon, parang tumigil ang mundo. Umupo ako sa higaan at nakinig. Doon ko narinig ang mahina at malayong tunog, parang may umiiyak. Hindi ito malakas, hindi rin malinaw kung saan nanggagaling. Tumayo ako at lumabas ng kubo. Maliwanag ang buwan, kita ang damuhan, ngunit sa may gilid ng kakahuyan, may bahagi na tila mas madilim kaysa sa nararapat. Doon nanggagaling ang tunog. Hindi ako dapat lumapit, pero may kung anong humila sa akin. Habang naglalakad ako palapit sa kakahuyan, napansin kong parang mas malamig ang hangin sa bawat hakbang. Hindi ito natural na lamig ng gabi. Parang may presensyang sumasabay sa akin. Pagdating ko sa gilid ng mga puno, tumigil ang iyak. Katahimikan ulit. Napansin ko ang isang punong baluktot ang katawan, tila ba nasunog noon pa at tumubo muli. Sa ilalim nito, may nakatayong hugis. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang nakikita ko. Mukha itong tao, pero hindi gumagalaw. Hindi rin malinaw ang detalye. Habang nakatitig ako, unti-unti itong naging mas malinaw. Isang babae, mahaba ang buhok, nakayuko. Ang mga kamay ay nakalaylay sa tagiliran. Hindi ako nakarinig ng yabag niya. Hindi ko rin nakita kung paano siya napunta roon. Isang iglap lang, naroon na siya. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Tinitingnan lang niya ako kahit hindi ko makita ang mga mata niya. Biglang may bumigat sa dibdib ko. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang pinapatong sa balikat ko. Gusto kong umatras, ngunit tila may pumipigil sa mga paa ko. Doon ko napansin ang kakaiba. Ang anino ko sa lupa ay hindi tugma sa galaw ko. Habang ako'y bahagyang umuusog pabalik, ang anino ko ay nanatiling nakatayo at tila mas lumalapit sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatayo roon. Ilang segundo, ilang minuto. Ngunit nang bahagya akong kumurap, nag-iba ang eksena. Wala na ang babae. Wala na ang tunog ng iyak. Ngunit ang mga puno sa paligid ko ay tila mas malapit kaysa kanina, parang bahagyang sumiksik papasok. At sa ilalim ng punong baluktot may marka sa lupa, isang bilog. Sa gitna nito may bakas ng paa, isang pares. Nakabaligtad ang direksyon. Doon ako natauhan. Tumakbo ako pabalik sa kubo nang hindi lumilingon. Pagdating ko sa loob, agad kong isinara ang pinto at umupo sa gilid ng kama, hinihintay ang pagbalik ng normal na tunog ng gabi. Unti-unti, bumalik ang kuliglig. Bumalik ang hangin, parang walang nangyari. Kinabukasan, nagpasya akong umalis agad. Habang naglalakad ako palabas ng baryo, may ilang residente na nakatingin sa akin. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga mata may kakaibang pagkaalam. Parang alam nilang may nakita ako o may nakakita sa akin. Hanggang ngayon kapag nag-iisa ako sa isang tahimik na lugar at biglang tumigil ang lahat ng tunog, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. At minsan sa gilid ng paningin ko, may nakikita akong hugis na nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi malinaw, hindi gumagalaw, naghihintay lang. Hindi ko alam kung bakit ako pinauwi ng ligtas, pero pakiramdam ko hindi iyon awa. Parang paalala na minsan hindi mo kailangang lapitan ng masamang espiritu para mapansin ka nito. Sapat na ang tumingin ka sa direksyon niya. At kapag ginawa mo iyon, may bahagi ng anino mo ang maaaring hindi na sumunod pa uwi.